Bakit ang 9-dash line o 10-dash line ng China ang magiging ugat ng World War III? Kamusta mga ka-IQ? Ngayon ay tuklasin natin kung papaano magiging ugat ng World War III ang 9-dash line o ngayon ay gusto nilang tawagin na 10-dash line ng China. Since di pa masyadong kilala ang 10-dash line, tawagin pa rin natin itong 9-dash line. Ang 9-dash line ay naging sentro ng alitan sa mga nakaraang panahon. Ang tensyon tungkol sa alitang teritoryal na ito ay nagpapahiwatig ng posibleng kaguluhan sa hinaharap sa mga bansa sa rehiyon na may interes. Bagamat ang Estados Unidos ay may mahalagang papel sa suliraning ito, tayo muna ay magbabalik at tuklasin ang kasaysayan ng 9-dash line, na naging pinagmulan ng alitan sa South China Sea. Bago ang lahat mga ka-IQ, mag-subscribe na kaagad, mag-like at mag-iwan ng komento sa video na ito upang magkaroon tayo ng magandang balitaktakan. Ito ang tanong ko sa inyo mga ka-IQ, pagkatapos nyong panoorin ito, agree ba kayo sa 9-dash line ng China? Ang kasaysayan. Upang maunawaan kung paano maaaring mag-angkin ang China ng napakalawak na bahagi ng South China Sea, kinakailangan nating balikan ang kasaysayan. Ang China, isang bansang kilala sa kanyang pagiging isang puok na masasabing naka-isolate, ay naging sentro ng pag-unlad sa loob ng mga siglo. Noong ika-19 na siglo, sa panahon ng pagsiklab ng Rebolusyong Industrial ng Europa, ang China ay may pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo, higit pa sa Britanya. Ang China at India ay nag-aambag ng halos kalahati ng pandaigdigang GDP. Gayunpaman, ang yugtong ito ng kasaganaan ay sumadsad sa mga suliraning dulot ng imperialismo, imperialism and unequal treaties. Ang China ay pinamahagi at nilapastangan ng mga imperialistang makapangyarihan na nagdulot sa mga Tsino ng tinatawag na The Century of Humiliation. Ang madilim na yugtong ito sa kasaysayan ng China ay nag-iwan ng malalim na sugat, at ang China ay determinadong hindi na muling maranasan ang ganitong uri ng pang-aapi. Mahalaga ang pangunawa sa kasaysayan na ito upang maunawaan ang mga kasalukuyang kontrobersya hinggil sa 9-dash line. Inaangkin ng China ang halos 70% ng South China Sea, na kinukonsidera itong kanyang Blue National Soil. Ito ay base sa pagsisimula ng China sa rehiyon bago nito ibinigay ang ilang bahagi ng teritoryong ito sa mga kolonyalistang makapangyarihan gaya ng Britanya, Hapon, at Pransya. Gayunpaman, kinakalaban ang pag-angkin ng China ng mga kalapit bansa gaya ng Vietnam, Pilipinas, Malaysia, Brunei, at Taiwan. Ang Taiwan, na kilala rin bilang Republika ng China ay may komplikadong kasaysayan kasama ang China, sa ilalim ng Qing Dynasty, Hapon, at pagbabalik sa pamamahala ng China. Ang pag-angkin ng China at kasaysayan. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, isang Tsino na kartograpo, si Yang Huairan, ang nagguhit ng unang hangganan ng tinatawag ngayong 9-dash line. Inaangkin ng China na ang mga teritoryong ito ay kanilang maayos na kinamkam noong panahon na sila ay isang rehiyonal na malakas na kapangyarihan. Ngunit may mga kritiko na nag-aalinlangan sa kalinawan ng mga pag-aangking pangkasaysayan ng China at binubusisi ang kabigatan ng gayong mga teritoryal na pag-angkin. Kasalukuyang alitan sa South China Sea. Ang South China Sea ay nananatiling sentro ng makabagong hepolitika. Ang patuloy na mga alitan sa teritoryo, kasabay ng pagtaas ng militar na presensya sa rehiyon, ay nagdulot ng pag-aalala hinggil sa posibilidad ng digmaan. Kinikilala ng Estados Unidos ang China bilang banta, samantalang inaakala ng China ang US bilang isang lumalaking kalaban, lalo na sa patuloy na pag-usbong ng impluwensya ng NATO sa Asya. Kung walang malalimang pagsisikap sa diplomasya, tila nasa tuwiran nitong tatawid sa masalimuot na hinaharap. Nauunawaan ng mga tao sa Asia ang kahalagahan ng sitwasyong ito. Isang kamakailang pagsusuri mula sa Pew Research Center ay nagpapakita na isang malaking bahagi ng mga Pilipino at Vietnamese ay nakikita ng China bilang isang malaking banta. Sa makatuwid, ito ang 5 dahilan kung bakit magiging dahilan ng World War III ang 9-dash line or 10-dash line ng China. Una, territorial dispute. Yung 9-dash line ay ina-assert ng China na kanilang malawakang teritoryo sa South China Sea, kung saan nakaka-overlap ito sa claims ng mga kapitbansa tulad ng Vietnam, Pilipinas, Malaysia, at Brunei. Dahil dito, sobrang init ang labanan sa territorial claims na to, na naging pinagmumulan ng malalang tensyon sa rehiyon. Pangalawa, resource competition.
Sobrang yaman ng South China Sea sa mga natural resources tulad ng isda at langis. Dahil sa mga nag-aagawan sa teritoryo, lalong nag-i-intensify ang laban para sa mga kagamitang to na sobrang mahalaga. Pangatlo, nationalism and historical claims. Malaki ang papel ng historical perspective ng China tungkol sa kanilang teritoryo sa South China Sea. Madalas, sinasabi ng China na batayan ng kanilang claim ang kanilang kasaysayan sa rehiyon, habang kinokontra naman ito ng ibang bansa. Pang-apat, global power rivalry. Kasama sa isyo ang United States na sumusuporta sa kanilang mga kaalyado at partners sa kanilang mga alitan laban sa China. Ito ay nagdadagdag ng global na dimensyon sa conflict, na nagre-reflect ng mas malawakang rivalry sa pagitan ng US at China. Panglima, regional concerns. Ayon sa mga survey sa mga bansang Asyano, maraming tao sa rehiyon ang nakakaramdam ng banta mula sa China, tulad ng nabanggit sa video na ito. Ito ay nagpapakita ng tensyon sa South China Sea mula sa perspektibang rehiyonal. Yan lang for now mga ka-IQ, sana may natutunan kayo. Please make sure to subscribe and share nyo din to sa mga friends nyo para mas lumaki pa ang community natin. Hanggang sa muli. Magkita ulit tayo ha.